Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso natin sa Tadhana TV. Akong muli si Donna, ang inyong kasama sa bawat pintig ng damdamin. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pang buuin. Pero hinding-hindi na mawawala ang mga lamat. Paano kung ang sumira ng tiwalang yon ay ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong buhay? Wala kang karapatang magtanong kung saan napupunta ang pera. Palamunin lang kita rito. Ang mga salita ay parang bubog na tumusok sa pandinig ni Althea. Huminto ang pag-ikot ng mundo niya. Kanina lang, ang tanging ingay sa kanilang penthouse unit sa Makati ay ang marahang tunog ng plansa sa mamahaling polo ni Ramon. Maingat niyang inunat ang bawat lukot sa kwelyo, isang ritual ng pag-aalaga na isinasagawa niya gabi-gabi. Ang mga kamay na yon, na sanay gumuhit ng mga magagandang disenyo para sa iba, ay siya ring mga kamay na nag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan ng kanyang asawa. Ngayon, ang mga kamay na yon ay nanginginig sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol. Ramon, anong sinasabi mo? Hirap niyang tanong. Ang tinig niya ay tila nanggaling sa napakalayo. Nagtanong lang ako dahil may natanggap akong notification mula sa bangko. Isang malaking withdrawal, hindi ko lang alam kung para saan. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Ramon. Hindi ito ang tawang puno ng pagmamahal na minsan niyang hinangaan. Ito ay malamig, mapanghusga. Withdrawal? Inayos ni Ramon ang kanyang mamahaling relos. Isipin mo na lang na bayad yun. Bayad sa lahat ng ginastos ko para sa nanay mo. Sa mga gamot niya, sa ospital. Akala mo ba libre ang lahat ng yun? Bawat salita ay isang sampal. Ang puso ni Althea ay tila pinipiga. Pero ang pera sa account na, yun ay galing sa mga proyekto ko. Pinag-ipunan ko yun para sa atin, para sa pamilya. Pamilya? Ngumisi si Ramon. Lumakad siya patungo sa kanyang study table at may kinuha mula sa isang leather briefcase. Isang manipis na folder. Ito ba ang tinutukoy mong pamilya? Inihagis niya ang folder sa lamesa. Nagkalat ang mga papeles. Sa gulat, napaurong si Althea. Hindi ka marunong magpasalamat, Althea. Taon-taon, pasan ko ang gastusin ng nanay mo. It's time to be practical. Kailangan ko ng kapital para sa isang napaka-importanting investment. Kaya ginawan ko ng paraan. Nanginginig na pinulot ni Althea ang isang papel. Ang mga mata niya, nabihasa sa pagtingin sa mga detalye ng isang blueprint, ay agad na nahagip ang mga salita sa itaas. Deed of absolute sale. Nanlamig ang buo niyang katawan. Binasa niya ang description ng property, ang address, ang sukat. Hindi maaari. Ang lupa. Bulong niya. Ang hininga ay tila naubos. Ang lupang pamana sa akin ni Itay. Sa Batangas. Oo. Sagot ni Ramon, na para bang isang maliit na bagay lang iyon. Magandang presyo, mabilis ang usapan. Pero, paano hindi ako pumirma ng kahit ano? Sigaw ni Althea. Ang boses ay nababasag na sa pagitan ng pagkalito at panginginig sa galit. Sigurado ka? Itinuro ni Ramon ang ilalim ng dokumento. Doon, nakapirma ang pangalan niya. Althea Reyes. Ang pirma ay halos perpekto. Pero alam niya ang bawat kurba ng sarili niyang sulat kamay. Iyon ay hindi kanya. Ito, peke to, sabi niya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko to pirma. Ngunit hindi ang pekeng pirma ang pinakamasakit. Ang tumatak sa isip niya ay ang pangalan ng bumili. Hindi isang tao, isang korporasyon na hindi niya kailanman naririnig. Golden Horizon Realty Incorporated. Isang napaka-importanteng investment, Althea. Ulit ni Ramon. Ang boses ay walang anumang emosyon. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse. Huwag mo nang alamin. At sa susunod,
Alamin mo ang lugar mo sa bahay na to. Ang marahas na pagsara ng pinto, ang tanging sumagot sa katahimikan. Naiwan si Althea, nakatayo sa gitna ng isang silid na puno ng mga mamahaling bagay. Ngunit pakiramdam niya ay wala siyang pag-aari kahit na ano. Hawak niya ang katibayan ng isang krimen, ang patunay ng isang sukdulang pagtataksil na ginawa ng mismong taong pinangakuan niyang makasama habang buhay. Ang katahimikan na naiwan ni Ramon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Nananatiling nakakapit si Althea sa papel. Ang mga daliri niya ay halos gusutin na ito. Ang deed of sale ay tila may sariling bigat. Hinihila pababa ang buo niyang pagkatao. Humakbang siya patungo sa telepono sa sala. Nanginginig ang mga kamay. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig mula sa bangko. Dinial niya ang numero ng kanilang branch manager, isang taong madalas niyang kausap dati kapag nagdedeposito siya ng mga malalaking tseke mula sa kanyang mga architectural projects. Good evening, Althea. Napatawag ka? Magalang na bati ng manager. George, pasensya na sa abala. Simula ni Althea, pilit pinapakalma ang sarili. Gusto ko lang sanang i-verify ang isang malaking withdrawal sa joint account namin ni Ramon. Kaninang umaga lang. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng marang pag-ubo. Althea, I'm sorry pero may bago kasing instruction si Sir Ramon last week. He updated the account signatories. Ang sabi niya, for business purposes, siya na lang muna ang primary account holder and sole signatory for withdrawals above 50,000 pesos. Parang may bumagsak na yelo sa sikmura ni Althea. Ano? Pero, paano nangyari yun? Kailangan ng pirma ko para doon. Yes, and he submitted a form with your signature on it. Sagot ni George, ang boses ay puno na ng pag-iingat. I'm really sorry, Althea, but I can't disclose any more details over the phone. Company policy, si Sir Ramon lang ang pwede naming kausapin tungkol sa account na yan ngayon. Pinutol niya ang tawag, hindi na niya kinaya. Tiningnan niya ang kanyang paligid. Ang mga salaming pader ng kanilang penthouse ay sumasalamin sa libu-libong ilaw ng Makati. Dati, ang tanawing iyon ay simbolo ng tagumpay para sa kanya, isang pangarap na natupad. Ngayon, ang mga salamin ay tila mga rehas ng isang gintong hawla. Ang bawat miwebles, bawat pinta sa dingding, bawat piraso ng palamuti. Karamihan ay pinili niya, dinisenyo niya, ngunit wala siyang pag-aari. Binuksan niya ang kanyang wallet, 2 pirasong 500 piso at ilang barya. Iyon lang, ang allowance niya. Ang allowance na ibinibigay sa kanya ni Ramon, linggo-linggo mula sa sarili niyang pera. Isang anino ang dumaan sa kanyang gilid. Si Yaya Luming, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ay tahimik na naglapag ng isang baso ng maligamgam na tubig sa mesa. Hindi ito nagsalita, ngunit ang mga mata nito, na puno ng pag-aalala, ay nagsasabi ng lahat. Yaya. Basag ang boses ni Althea. Narinig niyo po ba? Tumango si Yaya Luming. Ang mga labi ay kinagat upang pigilan ang sariling emosyon. Mula pa sa kusina, nak, ang mga sigaw niya. Napahagulhol si Althea. Isang iyak na matagal na niyang kinimkim. Iyak ng pagod, ng sakripisyo, ng sakit. Niyakap siya ng matanda. Ang mga kamay nitong magaspang sa pagtatrabaho ay marahang humahaplos sa kanyang likod. Tahan na, nak! Bulong ni Yaya Luming. Huwag mong hayaang makita kanyang ganito. Kailangan mong maging matatag. Nang medyo kumalma na si Althea, umupo siya sa kanyang drafting table sa isang sulok ng sala. Dito niya binubuhos ang kanyang kaluluwa sa mga linyang nagiging bahay, nagiging pangarap para sa iba. Ngunit ngayon, ang mga lapis at papel ay tila nangungutya sa kanya. Paano siya nakakapagdisenyo ng kanlungan para sa iba kung ang sarili niyang tahanan ay naging isang bilangguan? Ilang sandali pa, bumalik si Yaya Luming. Dala-dala nito ang isang maliit na plato ng puto, ang paborito niyang kakanin.
at isang nakatuping papel. Inilapag niya ito sa tabi ng kamay ni Althea. "Kain ka na, nak. Magpalakas ka," sabi ng matanda bago bumalik sa kusina. Binuksan ni Althea ang papel. Ang sulat kamay ni Yaya Luming ay simple ngunit malinaw. "Narinig ko si Sir sa telepono kahapon. May kausap na babae. Tawa sila ng tawa tungkol sa bago nilang project sa Tagaytay. Tagaytay, ang lugar kung saan minsan silang nangarap ni Ramon na magpatayo ng isang maliit na rest house. Ang sakit ay dumoble. Hindi lang pala pera at lupa ang ninakaw sa kanya. Pati ang mga pangarap nila. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang ina. Nanlamig siya. Iniisip na baka si Ramon ang tinutukoy nito. Ngunit iba ang nabasa niya at mas lalo itong kumirot sa kanyang puso. Ang mensahe ni Nanay Elena, "Anak, tumawag ang Ramon mo. Totoo bang ayaw mo na siyang tulungan sa negosyo? Huwag kang ganyan, anak. Malaki ang utang na loob natin sa kanya." Utang na loob. Ang dalawang salitang iyon ay tila kadenang gumapos sa kanyang mga paa at kamay. Pati ang sarili niyang ina, ang taong pinagsasakripisyuhan niya, ay ginagamit na sandata laban sa kanya. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na salamin. Isang babaeng nakasuot ng magandang damit sa loob ng isang marangyang bahay. Isang babaeng mukhang mayaman at matagumpay. Pero sa likod ng refleksyong yon, isa siyang bilanggo. At sa gabing iyon, napagtanto ni Althea na kung may gustong kumawala, kailangan niyang hanapin ang susi. Kahit pa nangangahulugan iyon na kailangan niyang sirain ang mga pader na salamin na matagal na niyang inakalang nagpoprotekta sa kanya. Ang mensahe ni Nanay Elena ay umalingaw-ngaw sa isip ni Althea, buong magdamag. Utang na loob. Isang mabigat na responsibilidad na kusang loob niyang pinasan. Ngunit ngayon ay ginagamit na pamalos sa kanya. Hindi siya nakatulog. Sa bawat oras na lumilipas, ang sakit ng pagkakataksil ay dahan-dahang nagiging isang malamig at matigas na bagay sa loob ng kanyang dibdib. Determinasyon, kinabukasan, gumising siya bago pa man sumikat ang araw. Nagsuot siya ng pinakasimpleng damit na nahanap niya. Isang lumang maong at isang puting t-shirt. Walang alahas, walang make-up. Gusto niyang maging invisible. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya ipinagpaalam kay Ramon ang kanyang pag-alis. Nag-iwan lang siya ng isang maikling sulat sa tabi ng kama. "May pupuntahan lang akong supplier." Isang maliit na kasinungalingan para sa isang mas malaking katotohanan. Habang nasa taxi, pilit niyang inaalala ang isang pag-uusap nila ng dati niyang kaibigan sa kolehiyo. Si Carla. Nabanggit nito minsan na ang nakababatang pinsan nito ay isang abogado. Hindi sikat, hindi galing sa isang malaking law firm, pero matalino at higit sa lahat, may puso. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang hinahanap ang numero ni Carla sa kanyang phone book. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. Sa kabila ng pag-aalinlangan, ipinaliwanag ni Althea ang sitwasyon sa pinakamaikling paraan na kaya niya. Nang hindi binabanggit ang pangalan ni Ramon. "Pumunta ka sa kanya," sabi agad ni Carla na para bang naramdaman nito ang bigat ng sitwasyon. "Huwag kang mag-alala, maliit lang ang opisina niya. Walang mag-uusisa sa'yo doon. Ite-text ko sa'yo ang address. Ang pangalan niya Ethan Cruz." Ang address ay nagturo sa kanya sa isang lumang gusali sa Quezon City, malayo sa kinang at karangyaan ng Makati. Umakyat siya sa pangalawang palapag at nakita ang isang simpleng pinto na may maliit na plakang nakasulat, Cruz Law Office. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Bumukas ang pinto at isang binatang lalaki na mukhang kaedad lang niya ang sumalubong sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng long-sleeved shirt na nakatupi hanggang siko, walang coat or tie. Ang ngiti nito ay magalang, hindi mapanghusga. "Good morning. Kayo po ba si Mrs. Reyes?" tanong nito. "Tumawag na po si Carla.
Ako po si Ethan. Tuloy po kayo. Ang opisina ay maliit at siksik sa mga libro, ngunit malinis at maayos. Umupo si Althea sa isang upuang kahoy sa tapat ng mesa ni Ethan. Ang buong lugar ay sumisigaw ng kasimplehan, isang malaking pagkakaiba sa mundo niyang puno ng chrome at salamin. Sinimulan niyang ikwento ang lahat, ang tungkol sa joint account, ang mga proyektong siya ang gumawa, pero hindi niya hawak ang pera, ang pekeng pirma, at ang lupang pamana. Sa buong pagkukwento niya, hindi nagsalita si Ethan. Nakikinig lang ito ng mabuti. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya. Paminsan-minsan ay tumatango. Nang matapos si Althea, inaasahan niya ang mga tanong tungkol sa pera, sa halaga ng lupa, sa mga detalye ng kontrata, ngunit iba ang narinig niya. Mrs. Reyes, mahinahong sabi ni Ethan, bago ang lahat, gusto kong malaman, ano po ang gusto ninyong mangyari? Natigilan si Althea. Walang nagtanong sa kanya niyan sa loob ng napakatagal na panahon. Palaging ang tanong ay, ano ang kailangan ni Ramon? O ano ang makakabuti sa pamilya? Ito ang unang beses na may nagtanong kung ano ang gusto niya. Hindi ko alam. Aminado niya, ang boses ay nanginginig. Gusto kong mabawi ang lupa. Ang lupa ng tatay ko. Maiintindihan ko po iyan, sabi ni Ethan. Pero may mas malalim pa pong tanong dyan. Ang lupa ay isang bagay lang. Ang tanong po, Mrs. Reyes, ay kung handa na po ba kayong bawiin ang sarili ninyo? Parang may kung anong nabuksan sa loob ni Althea sa tanong na yon. Ang mga luha na pinigilan niya kanina ay nagsimula ng tumulo. Hindi ito iyak ng awa sa sarili, kundi iyak ng pagkaunawa. Napansin ni Ethan na nanginginig ang mga kamay ni Althea. Tahimik itong tumayo, kumuha ng isang basong tubig mula sa dispenser at inilapag sa harapan niya. Hindi siya nito minadali. Hinintay niya itong kumalma. I have a personal interest in cases like this. Pag-amin ni Ethan, ang tingin ay bahagyang lumayo. Ang nanay ko, naloko rin siya dati. Hindi ng asawa, pero ng isang business partner na pinagkatiwalaan niya ng husto. Nakita ko kung paano siya nawalan. Hindi lang ng pera, kundi ng tiwala sa sarili. That's why I chose this path. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea na nasa tamang lugar siya. Hindi dahil sa galing ng abogado, kundi dahil sa pagkakaroon ng isang taong nakakaintindi. Isang taong nakikita siya, hindi bilang asawa ni Ramon Reyes, kundi bilang si Althea. Okay, sabi ni Althea, pinupunasan ng kanyang mga luha. Ang boses niya ay mahina pa rin, ngunit mayroon ng bagong lakas. Ano ang una nating gagawin? Kumuha si Ethan ng isang yellow legal pad at isang ballpen. Ang una at pinakaimportante sa lahat ay ebidensya, sabi niya habang isinusulat ang mga salita. Kailangan nating patunayan na ang pera sa account na yon ay galing sa inyo, na kayo ang kumikita. Para magawa yon, kailangan natin ng isang bagay na napakahirap kunin sa sitwasyon ninyo ngayon. Tumingin siya ng diretso kay Althea, ang mga mata ay seryoso. Kumuha po kayo ng kopya ng lahat ng bank statements, mula sa simula, kahit anong paraan. Ang simpleng utos na yon ay tila isang imposibleng misyon. Paano niya gagawin iyon kung wala siyang access sa account? Paano niya gagawin yon nang hindi nahuhuli ni Ramon? Pero habang nakatingin siya sa listahang sinimulan ni Ethan, isang listahan para bawin ang kanyang buhay, alam niyang kahit gaano pa kahirap, susubukan niya. Ito na ang unang hakbang, ang utos ni Ethan. Kumuha ng kopya ng lahat ng bank statements ay parang isang bombang kailangan niyang itanim sa teritoryo ng kalaban. Alam ni Althea na may iisang lugar lang kung saan itinatago ni Ramon ang lahat ng mahahalagang papeles. Ang maliit na study room nito sa loob ng kanilang penthouse. Isang lugar na itinuturing ni Ramon na sagrado at mahigpit na ipinagbabawal sa kahit sino, lalo na sa kakanya. Kinailangan niyang maghintay ng 2 araw.
2 araw ng pagkukunwari, ng mga pilit na ngiti, ng mga maiikling sagot. Nagpanggap siyang tinanggap na ang paliwanag ni Ramon. Nagpanggap siyang natuto na ng kanyang leksyon. Naramdaman niyang bahagyang lumuwag ang pagbabantay ni Ramon. Naging kampante ito. Sa ikatlong gabi, dumating ang pagkakataon. "Maliligo lang ako," sabi ni Ramon, habang hinuhubad ang kanyang relos. "May dinner meeting pa ako mamaya." Sinundan siya ng tingin ni Althea hanggang sa marinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Ito na yon. Ang puso niya ay kumakarera na parang kabayong pinakawalan. Tahimik siyang tumayo. Sa labas ng study room, si Yaya Luming ay nagwawalis, ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya. Isang tinging nagpapahiwatig ng pag-aalala at suporta. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang bahagyang tango mula kay Althea at isang halos di makitang tango pabalik mula sa matanda. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng study room. Hindi nakalock. Pumasok siya at agad na hinarap ang filing cabinet na gawa sa bakal. Sinubukan niya ang unang drawer. Nakalock. Pangalawa. Nakalock din. Lahat sila. Napasandal siya sa pader. Ang pag-asa ay unti-unting nawawala. Paano ngayon? Biglang may pumasok sa study. Si Yaya Luming, walang salitang namutawi, pero may iniabot ito sa kanya. Isang maliit at makintab na susi. Laging may duplicate key si Sir sa ilalim ng florera sa may hallway. Bulong ng matanda. Para daw kung mawala niya ang sa kanya. Isang mabilis na ngiti ng pasasalamat ang isinukli ni Althea. Agad niyang sinubukan ng susi sa pangatlong drawer kung saan nakalagay ang label na bank records. Bumukas ay ito. Naroon ang lahat. Makakapal na folder na nakaayos ayon sa taon. Kinuha niya ang folder para sa kasalukuyang taon, mabilis na binuklat at inilapag sa mesa. Inilabas niya ang cellphone, binuksan ang kamera at sinimulang kunan ng litrato ang bawat pahina. Ang mga kamay niya ay nanginginig sa kaba. Ang bawat click ng kamera ay parang putok ng baril sa kanyang pandinig. Habang nag-i-scroll siya sa mga transaksyon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw sa fund transfer section. M. Valenciano, M. Valenciano, Valenciano. Malalaking halaga, buwan-buwan, na may nakasulat na for professional fees. Sino si M. Valenciano? Nasa kalagitnaan na siya ng pagkuha ng litrato nang biglang tumahimik ang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Nanigas si Althea, masyadong mabilis. Bago pa man siya makagalaw, dahan-dahang bumukas ang pinto ng study. Nakatayo doon si Ramon, nakatapis lang ng tuwalya, ang buhok ay basa pa. Hindi siya sumisigaw, hindi siya mukhang galit. Mayroon lamang isang malamig at nakakakilabot na ngiti sa kanyang mga labi. "Finding something interesting, mahal?" Tanong niya. Ang boses ay sobrang kalmado. Ang cellphone ay tila nagyelo sa kamay ni Althea. Ang dugo ay umakyat lahat sa kanyang mukha. Huli na siya. Inaasahan niyang aagawin ni Ramon ang cellphone. Inaasahan niyang sisigawan siya nito. Pero hindi. Dahan-dahan lang itong lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Puno ng banta. Tumayo si Yaya Luming sa may pintuan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa walis tingting na para bang isa itong sandata, handang sumaklolo anumang oras. Tumigil si Ramon sa harap mismo ni Althea. Tiningnan niya ang cellphone sa kamay nito, pagkatapos ay tumingin sa mga mata niya. "Fine," sabi ni Ramon sa isang mahinang boses na mas nakakakilabot pa kaysa sa sigaw. "Gawin mo ang gusto mo. Kunin mo lahat ng ebidensya na gusto mo. But let me show you what real power looks like." Iniwan niya si Althea na nakatayo doon. Lumabas siya ng study, kinuha ang sarili niyang cellphone mula sa ibabaw ng TV console at nagsimulang mag-dial. Tinitigan niya si Althea habang ginagawa ito. Pero habang ginagawa mo yan, patuloy niya, inilalagay ang telepono sa kanyang tainga. Ang ngiti sa kanyang labi ay lalong lumawak. "Let's make a call, shall we?" Narinig ni Althea ang pamilyar na ringtone sa kabilang linya
At narinig niya ang boses ni Ramon na biglang naging ubod ng galang at lambing. "Hello, Nanay Elena. Si Ramon po ito. Kumusta po kayo?" Ang mundo ni Althea ay gumuho. Ang bawat salita ni Ramon ay isang patalim. "Opo, opo. Mabuti naman po kami rito." Patuloy ni Ramon. Ang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatingin kay Althea. "Tumawag lang po ako, Nay, kasi may masama po akong balita tungkol sa allowance ninyo para sa gamot." Ang cellphone na hawak ni Althea na puno ng mga litrato ng bank statements ay biglang naging walang kwenta. Isang piraso lang ng plastik at salamin. Ang mga ebidensyang yon ay walang kapangyarihan laban sa ganitong klase ng kalupitan. Hindi na niya marinig ang iba pang sinabi ni Ramon. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Nakita niya kung paano hawak ni Ramon sa leeg ang kalusugan ng kanyang ina at ginagamit ito bilang isang lubid para sakalin siya. Ibinaba ni Ramon ang tawag, ang ngiti ng tagumpay ay nakapinta sa kanyang mukha. "See? Ganyan lang kadali yun. Now you can keep your little pictures, i-frame mo pa kung gusto mo. But remember who pays for everything. Remember who holds the leash." Pagkasabi noon, tinalikuran na niya si Althea. Nagpatuloy sa pagbibihis na para bang walang nangyari. At iniwan si Althea na basag at talunan sa gitna ng silid na puno ng mga ninakaw na katotohanan. Pagkaalis ni Ramon para sa kanyang dinner meeting, ang bigat ng katahimikan sa penthouse ay halos hindi na kayang dalhin ni Althea. Napaupo siya sa sahig ng study room, ang likod ay nakasandal sa malamig na bakal ng filing cabinet. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod, sinusubukang pigilan ang sarili na magkawatak-watak. Ang mga litratong nasa cellphone po niya ay tila nangungutya. Ano ang silbi ng mga ito kung ang kapalit naman ay ang kalusugan ng kanyang ina? Pumasok si Yaya Luming sa silid. Hindi na dala ang kanyang walis. Sa halip, may dala itong isang tasa ng mainit na tsaa. Dahan-dahan itong lumuhod sa tabi ni Althea. Isang bagay na bihirang gawin ng isang matandang tulad niya. "Huwag kang magpatalo sa kanya, nak," mahinang sabi ni Yaya Luming. Ang boses ay puno ng pighati para sa kanya. Gagawin niya ang lahat para maramdaman mong wala kang kapangyarihan. Huwag mo itong ibigay sa kanya. "Pero Yaya..." "Si Nanay," humikbi si Althea. "Paano ko siya lalabanan kung hawak niya si Nanay?" "Ang nanay mo, malakas yon," sagot ng matanda. "At hindi ka nag-iisa sa laban na to." Tumayo si Yaya Luming at may kinuha mula sa bulsa ng kanyang duster. Isang luma at maliit na keypad phone, ang klase ng teleponong ginagamit lang para sa tawag at text. Inabot niya ito kay Althea. "Gamitin mo to. May bagong SIM card yan. Dito mo kausapin ang abogado mo. Hindi niya malalaman." Tinitigan ni Althea ang telepono. Isang maliit na bagay, pero sa mga sandaling iyon ay isang lifeline, isang sikretong tulay patungo sa tulong. "Salamat, Yaya," bulong niya. "May isa pa," sabi ni Yaya Luming, at ngayon, may bahid ng galit sa kanyang tinig. "Hindi ako sigurado kung makakatulong to. Pero sa loob ng 1 taon, maraming dumarating na delivery dito. Mga kahon mula sa mga mamahaling tindahan, Gucci, Louis Vuitton, mga alahas, hindi para sa'yo." Nanlaki ang mga mata ni Althea. "Ipinapapirma niya sa akin ang mga resibo," patuloy ng matanda. "At pagkatapos, ipinapatago niya sa akin ang mga kahon sa bodega. Sabi niya, mga regalo daw para sa mga kliyente. Pero napansin ko, Althea, iisa lang ang address na pinapadalhan." Pumunta si Yaya Luming sa isang sulok ng bodega na katabi ng kusina. Mula sa likod ng mga lumang gamit, hinila niya ang isang maliit na kahon ng sapatos. Pagbukas niya, laman nito ang isang makapal na tumpok ng mga resibo ng delivery. "Itinago ko lahat," sabi ni Yaya Luming. "Hindi ko alam kung bakit, pero ang kutob ko, masama. Ang address..."
Isang condominium unit sa Tagaytay. Kinuha ni Althea ang mga resibo. Ang pangalan sa recipient ay blanco, pero ang address ay malinaw. At ang mga halaga, nakakahilo. Mga bag na nagkakahalaga ng daan-daang libo, mga relos, mga sapatos. Ang pera na dapat sana ay para sa gamot ni nanay, para sa ipon nila, para sa kinabukasan nila. Napupunta sa mga ito. Naramdaman ni Althea ang galit na pumalit sa kanyang kawalan ng pag-asa. Hindi na ito simpleng galit, ito ay nag-aapoy na. Habang hawak niya ang mga resibo, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Yaya Luming noon sa probinsya, noong bata pa siya at umiiyak dahil sa isang sugat. "Huwag kang umiyak dyan," sabi noon ng matanda. "Tumayo ka, ang sugat ginagamot, hindi iniiyakan." Parang narinig niya muli ang mga salitang yon. Ang sugat na natamo niya ngayon ay mas malalim, hindi nakikita. Ngunit tama si Yaya. Kailangan itong gamutin. Muling bumalik ang tingin ni Althea sa matanda. "Yaya, bakit po ninyo ginagawa ito, Tomo? Delikado po para sa inyo." Ngumiti si Yaya Luming, isang malungkot ng ngiti. "Utang ko sa nanay mo ang buhay ko. Noong nagkasakit ang asawa ko at wala akong pera, siya ang tumulong sa akin nang walang tanong-tanong. Hindi ko hahayaang saktan ng kahit sino ang anak niya." Biglang nag-vibrate ang maliit na teleponong hawak ni Althea. Isang unregistered number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Althea, si Ethan to," sabi ng boses sa kabilang linya. Malinaw na ibinigay ni Carla ang sikretong numero. "Tumawag ako para i-check ka lang. Nakuha mo ba?" "Oo, nakuha ko." Sagot ni Althea, ang boses ay matatag na ngayon. "At may nakuha pa akong higit pa doon." "Good," sabi ni Ethan. "Because I have some news for you too. May good news at bad news. Na-trace natin yung M. Valenciano sa bank statements. Ang bad news, mukhang kilala mo siya." "Kilala ko siya." Inulit ni Althea ang mga salita ni Ethan. Ang boses ay isang mahinang bulong. Ang isip niya ay mabilis na naglakbay sa listahan ng mga kakilala nilang mag-asawa, mga kliyente, mga kaibigan. Sino si M. Valenciano? "Her full name is Mila Valenciano," sabi ni Ethan sa kabilang linya. "Based on our initial search, she's a junior interior designer. Nag-register siya ng sarili niyang small business, Valenciano Designs, mga 6 months ago. Mila Valenciano. Ang pangalan ay parang isang pamilyar na himig na hindi niya maalala kung saan narinig. Mila Valenciano. At bigla, para siyang sinampal ng katotohanan. Mila, ang masipag na intern mula sa isang sikat na universidad. Ang dalagang puno ng pangarap na tinulungan niya, tinuruan niya sa loob ng 6 na buwan sa dati niyang firm. Siya pa mismo ang nag-mentor dito. Naalala niya ang mga mata nitong kumikinang sa tuwing pinupuri niya ang mga gawa nito. Naalala niya ang mga salita nito. "Ma'am Althea, someday, I want to be just like you." Siya pa ang nagpakilala kay Mila kay Ramon. "Ramon, this is Mila, my best intern," sabi niya noon sa isang event ng kumpanya. "She's very talented. Baka may mga maliliit na projects kayo na pwedeng ibigay sa kanya to help her start." "Paano?" Hirap na tanong ni Althea kay Ethan. Habang nakaupo sa sahig ng bodega, napapaligiran ng mga resibo ng kataksilan. "Paano ninyo nalaman?" "Simple lang," paliwanag ni Ethan. "Ang business address na ni-register ni Miss Valenciano sa DTI. It's the same address sa mga resibo mo sa Tagaytay. At ang contact number niya, it's the same number na madalas tawagan ni Sir Ramon sa phone records niya." Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Althea. Ang pagtataksil ni Ramon ay isang bagay. Ngunit ang pagtataksil ng isang taong tinulungan mo, pinagkatiwalaan, at itinuring na parang nakababatang kapatid, iyon ay ibang klase ng sakit. Iyon ay pananaksak sa likod. Naalala niya ang mga pagkakataong nag-overtime si Ramon, sinasabing may client meeting.
Naalala niya ang mga biglaang business trips nito sa Tagaytay. At naalala niya ang isang pagkakataon, mga ilang buwan na ang nakalipas, nang magkasalubong sila ni Mila sa isang mall. Ma'am Althea, kumusta po? Masayang bati nito noon. Suot ang isang mamahaling damit at may bitbit na bag na pamilyar sa kanya. Naku, I'm so busy po. Ang daming projects. Ang swerte ko po talaga. May isang investor po kasi na sobrang naniniwala sa talent ko. Ang investor, ang mga litratong kuha niya mula sa bank statements, ang mga resibo mula kay Yaya Luming, ang mga alaala. Lahat ay nagdugtong-dugtong, bumubuo ng isang nakapandidiring larawan. Ang professional fees na para kay M. Valenciano ay hindi bayad sa trabaho. Iyon ay allowance. Ang mga bag, alahas, at ang condominium unit sa Tagaytay ay hindi para sa kliyente. Ang Valenciano Designs ay itinayo gamit ang pera na pinaghirapan niya. Ang pera na dapat sana ay para sa gamot ng nanay niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi na ito sakit. Hiya. Isang malalim at nakakapasong hiya. Pakiramdam niya, pinagtatawanan siya ng buong mundo. Ang galing-galing niyang magdisenyo ng mga bahay, pero hindi niya nakita ang ahas sa loob ng sarili niyang pamamahay. Althea, are you still there? Tanong ni Ethan. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Oo, sagot niya. Pilit na pinatatag ang sarili. Nandito pa ako. Kailangan niyang tumayo. Kailangan niyang alisin ang hiya at palitan ito ng galit. Ang galit ang magiging sandata niya. Binuksan niya ang kanyang laptop, ang luma niyang laptop na ginagamit niya para sa mga personal na bagay. Ang laptop na hindi alam ni Ramon. Nag-login siya sa kanyang professional email account. Isang account na matagal na niyang hindi binubuksan. At doon, sa pinakaitaas ng kanyang inbox, ay isang bagong email. Dumating lang kaninang hapon. Nanginig ang kanyang kamay nang makita niya ang sender. Mila Valenciano. Ang subject, Project Proposal, Tagaytay Highlands Resort. Binuksan niya ang email. Ito ay isang formal na imbitasyon para sa kanyang architectural firm na mag-submit ng design proposal para sa isang malaking proyekto. Isang proyektong magpapasikat sa kahit sinong arkitekto. At sa pinakababa ng email, sa ilalim ng pangalan ni Mila, ay may karagdagang impormasyon. Lead proponent and developer, Mr. Ramon Reyes. Hindi lang sila nagtatago. Hindi lang sila nagtataksil. Hinahamon siya. Sa sarili niyang larangan. Sa harap ng buong industriya. Kinukuha nila ang lahat sa kanya. At ngayon, gusto pa nilang ipamukha sa kanya kung paano nila ito ginagawa. Gamit mismo ang kanyang pinaghirapan. Isinara ni Althea ang laptop. Ang galit sa loob niya ay hindi na lamang isang apoy. Isa na itong naglalagablab na impyerno. Ang email mula kay Mila ay isang deklarasyon ng giyera. Ngunit natutunan na ni Althea ang leksyon niya. Ang digmaang ito ay hindi dadalhin sa larangan ng emosyon. Hindi siya sasagot sa email. Hindi siya magpapadala sa probokasyon. Sa halip kinuha niya ang burner phone at tinawagan si Ethan. Nakita ko na, sabi niya. Ang boses ay malamig at kontrolado. Gusto nilang mag-react ako. Gusto nilang magwala ako. Hindi ko ibibigay iyon sa kanila. Good, sagot ni Ethan. That's exactly what they want. Let them think they're winning. Habang abala sila sa kanilang grand project, tayo ay kikilos sa anino. Sa sumunod na linggo, ang penthouse ay naging isang tahimik na larangan ng digmaan. Si Althea ay naging isang artista. Ngumingiti siya kapag kinakailangan. Naghahanda siya ng pagkain. Nag-aasikaso siya ng mga damit ni Ramon. Ngunit sa likod ng bawat kilos, ang kanyang isip ay gumagana. Sinunod niya ang bawat tagubilin ni Ethan. Gamit ang burner phone at isang bagong email address, ipinadala niya ang lahat ng ebidensya. Ang mga litrato ng bank statements, ang mga kopya ng resibo, ang pekeng deed of sale.
Si Ethan naman, kasama ang isang partner na abogado sa Batangas, ay tahimik na nagsampa ng adverse claim at petition to annul deed of sale sa Registry of Deeds at sa Regional Trial Court sa probinsya. Hindi pa ito isang ganap na kaso laban kay Ramon. Ito ay isang legal na hakbang para i-freeze ang anumang transaksyon na may kinalaman sa lupa. Isang Biyernes ng hapon, habang nagdidilig si Althea ng mga halaman sa kanilang balkonahe, dumating ang tawag na hinihintay niya. Mayroon na tayong notice of lease pendants, sabi ni Ethan. Ibig sabihin, kahit sinong bumili o susubok na bilhin ng lupa, malalaman nilang may legal dispute ito. Hindi na nila maipapalipat ang titulo sa pangalan nila hanggat hindi nare-resolba ang kaso natin. We bought ourselves time, Althea. A lot of time. Nabitawan ni Althea ang pandilig. Napahawak siya sa rehas ng balkonahe. Ang mga tuhod ay tila lumambot sa ginhawa. Isang maliit na tagumpay. Isang sinag ng liwanag sa napakahabang kadiliman. Pagkatapos ng tawag, pumasok siya sa loob ng bahay. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, huminga siya ng malalim. Nang hindi nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Para siyang nakalabas para sumagap ng hangin matapos malunod. Kinagabihan, umuwi si Ramon. Mas masaya kaysa karaniwan. I closed the deal. Pagmamayabang nito habang inilalapag ang kanyang briefcase. Ang funding para sa Tagaytay Project, secured na. This is it, Althea. This is the big league. Hindi kumibo si Althea. Nagpatuloy lang siya sa paghahanda ng hapunan. Kinabukasan, Sabado, dumating ang isang motorcycle courier. May dala itong isang brown envelope para kay Mr. Ramon Reyes. Tinanggap ito ni Althea at inilapag sa mesa. Nang buksan ito ni Ramon, unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Ang pagiging kampante ay napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang tingin, at sa huli, ng purong galit. Ang kulay pula ay umakyat mula sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mukha. Ano to? Sigaw niya. Iwinawas-iwas ang papel na may tatak ng korte. Lease pendants? Sino ang nagsampa nito? Tumingin siya kay Althea. Ang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang mabangis na hayop na nasukol. Ikaw! Gawa mo to, no? Sinabi ko na sa'yo, Althea. Huwag mo akong susubukan. Ito ang unang beses na nakita niyang ganito si Ramon. Hindi na kalmado, hindi na nagkokontrol. Takot. May bahid ng takot sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, alam ni Althea na tinamaan niya ang isang ugat. Akala mo matatalo mo ako? Sigaw ni Ramon habang naglalakad-lakad sa sala na parang isang leon sa loob ng hawla. Hindi mo alam kung sino ang mga koneksyon ko. You have no idea who you're messing with. Nagmamadali siyang pumasok sa kanilang silid. Paglabas niya, may dala na siyang isang overnight bag. At ilang sandali pa, isang malaking maleta ang inihagis niya sa paanan ni Althea. Mag-empake ka! Utos niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Uuwi tayo sa probinsya. Ngayon na. Nanlamig si Althea. Bakit? Aayusin natin to sa harap ni nanay. Sabi ni Ramon. Ang bawat salita ay may diin. Dinuro niya si Althea. Doon mismo sa bahay na pinag-aawayan natin. Tignan natin kung kanino siya maniniwala. Sa anak na traidor. O sa akin na nagpapakain sa inyong lahat. Ang biyahe papuntang Batangas ay ang pinakamahabang 3 oras sa buhay ni Althea. Walang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina at ang mabibigat na paghinga ni Ramon na ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela na para bang gusto niya itong durugin. Pagdating nila sa lumang bahay na kinalakihan ni Althea, ang amoy ng pamilyar na lupa at mga halaman ay sumalubong sa kanya. Ngunit sa halip na magbigay ng kapanatagan, nagdulot ito ng isang matinding kirot. Ang lugar na ito, na dapat ay kanyang kanlungan,
ay naging entablado ng isang napipintong paghuhukom. Si Nanay Elena ay naghihintay sa kanila sa balkonahe. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Agad na bumaba si Ramon at sa isang iglap, ang mabangis na leon ay naging isang maamong tupa. "Nanay," bati niya, sabay kuha sa kamay ng matanda at nagmano. "Pasensya na po kayo at biglaan ang aming pag-uwi. May kailangan lang po kaming ayusin ni Althea." Ang pagbabago sa kilos ni Ramon ay perpekto. Siya ang mabait na manugang, ang responsableng asawa. Niyakap ni Nanay Elena si Althea at ibinulong, "Anak, mag-usap kayo ng maayos. Ang pamilya hindi dapat nag-aaway." Sa loob ng bahay sa hapagkainan kung saan sila dati masayang nagsasalo-salo, nagsimula ang dula-dulaan ni Ramon. Inilabas niya ang isang makapal na folder ng mga financial projections para sa kanyang Tagaytay project. "Nay, ito po ang dahilan," malumanay niyang paliwanag. "Isang napakalaking oportunidad po ito, pero kailangan ko po ng mabilis na kapital. Ang lupa po dito, matagal nang nakatiwangwang. Naisip ko pong gamitin para sa kinabukasan naming lahat." Hindi niya binanggit ang salitang ibinenta. Ang ginamit niya ay ginamit. Si Althea po, siguro dahil sa stress sa trabaho, ay hindi po lubos na naintindihan. May mga kaibigan pong nagbibigay sa kanya ng maling payo. Sinasabi pong niloloko ko raw siya. Patuloy ni Ramon. Ang boses ay puno ng hinanakit. "Masakit po, Nay. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito, ako pa po ang masama." Tumingin si Nanay Elena kay Althea, ang mga mata ay nagtatanong, "Anak, totoo ba iyan? Bakit hindi mo kausapin ang asawa mo? Bakit kailangan pang umabot sa mga abogado?" Bawat salita ng kanyang ina ay isang suntok sa sikmura ni Althea. Ang utang na loob, ang hiya, ang mga ito ang sandata ni Ramon at napakabisa ng mga ito. "Nay," simula ni Althea, pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Hindi po ganun kasimple." "Anong hindi simple doon, Althea?" Sabat ni Ramon. "You signed the papers. Pareho tayong pumirma." "Hindi ako pumirma sa deed of sale, Ramon. Alam mo yan." Matigas na sagot ni Althea. "Hindi ka ba naawa sa nanay mo, Althea?" Ganti ni Ramon. Ang boses ay biglang naging emosyonal. "Nakikita mo siyang nahihirapan, tapos ipagkakait mo ang isang pagkakataon para guminhawa ang buhay nating lahat dahil lang sa isang pirasong lupa?" Ito ang pinakamagaling na pagganap ni Ramon. Siya ang biktima. Siya ang nagmamalasakit. At si Althea, ang walang utang na loob, na anak at asawa. Ngunit nagkamali si Ramon sa isang bagay. Minaliit niya ang talino ng babaeng nasa harapan niya. Si Nanay Elena ay hindi nag-aral sa mamahaling eskwelahan, ngunit ang mga mata niya ay sanay tumingin sa kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Nagtimpla si Nanay Elena ng kape, ang paborito ni Ramon. Inilapag niya ito sa harapan ng manugang. "Ramon, iho," sabi ng matanda sa isang kalmadong boses. "Sabi mo, ginamit mo ang lupa para sa negosyo. Anong ibig mong sabihin? Isinangla mo ba ito?" Natigilan si Ramon. Opo, Nay. Parang ganun na nga po, para makakuha ng loan sa bangko." "Ganoon ba?" Tanong muli ni Nanay Elena, habang marahang hinahalo ang sariling kape. "Dahil ang alam ko, kapag nagsasangla ka, sa bangko ka pumipirma, hindi sa isang deed of absolute sale." Napatingin si Althea sa kanyang ina. "At ang pagkakaalam ko rin," patuloy ng matanda, "kapag nagsasangla, hindi mo kailangang bayaran ang capital gains tax. Pero noong isang linggo, may dumating na sulat mula sa BIR dito. Isang tax declaration para sa pagbebenta ng lupa. Nakapangalan sa'yo." Biglang namutla si Ramon. Ang kanyang perpektong pagganap ay nagsimulang magkalamat. Bago pa man makasagot si Ramon, may kumatok sa pinto. Isang lalaking nasa katanghalian ng edad,
ang kapitan ng kanilang barangay. Elena, magandang hapon. Bati nito. Nabalitaan ko lang na dumating pala ang manugang mong si Sir Ramon. Sir, congrats daw po pala sa deal ninyo. Ang sabi sa akin nung ahente, isang malaking developer daw po pala mula sa Maynila ang nakabili nitong lupa ninyo. Malaking pag-unlad yan para sa barangay natin. Ang bawat salita ng kapitan ay parang isang pako na lalong nagbaon kay Ramon sa kanyang kasinungalingan. Hindi na nagsalita si Nanay Elena. Tinitigan lang niya si Ramon. Isang mahaba at matalim na titig. Ang titig ng isang inang alam na niloloko ang kanyang anak sa mismong pamamahay niya. Sa wakas, bumasag si Nanay Elena sa katahimikan. Tumingin siya kay Althea, pagkatapos ay kay Ramon. Tama na, sabi niya. Ang boses ay pagod ngunit matatag. Bukas, mag-uusap tayong tatlo. Huminga siya ng malalim, kasama ang abogado ni Althea. Ang gabi bago ang pagdating ni Ethan ay tila walang katapusan para kay Althea. Sa kabila ng maliit na tagumpay sa pagpapabagsak sa mga kasinungalingan ni Ramon, ang presensya nito sa iisang bubong ay nagdulot ng matinding pagkabalisa. Pakiramdam niya, bawat kilos niya ay binabantayan. Si Ramon naman, nagkunwaring kalmado. Nagbasa lang ito ng dyaryo, nag-scroll sa cellphone, at paminsan-minsan ay sumusulyap kay Althea na may mapanghamong tingin. Alam niyang ito ang huling pagkakataon nitong makontrol ang sitwasyon. Kinabukasan, maaga pa ay dumating na si Ethan. Nagulat si Ramon nang makita ito. Ang pagiging kampante nito ay nawala, napalitan ng pagkabahala. Magandang umaga po, Nay Elena. Magalang na bati ni Ethan. Pasensya na po sa abala. Walang anuman, iho, sabi ni Nanay Elena. Pinaupo niya si Ethan sa hapagkainan sa tapat ni Ramon. Ang tensyon sa silid ay halos mahahawakan. So ito ba ang malas na abogado mo, Althea? Sarkastikong tanong ni Ramon. Tignan natin kung ano ang alam ng bata mong kaibigan. Ngunit hindi pinansin ni Ethan ang pangungutya ni Ramon. Kalmado lang siyang kinuha ang kanyang briefcase at inilapag ang mga dokumento sa mesa. Mr. Reyes, simula ni Ethan. Ang boses ay matatag. Ang kaso ay simple lang po. Fraudulent transaction and forgery. Niloko ninyo po ang asawa ninyo at ginamit ang kanyang pangalan para ibenta ang lupa. Hindi po kayo ang nagmamay-ari niyan. Kasinungalingan, sigaw ni Ramon. Pumirma siya. At para sa negosyo yan. Para sa kinabukasan naming lahat. Ipinapalagay po naming may hawak kayong special power of attorney na pekeng pinirmahan ni Mrs. Reyes, sabi ni Ethan. Ngunit ang deed of absolute sale ay nangangailangan ng personal na pagdalo ng nagbebenta at wastong pagpapatunay. Hindi po maaring gamitin ang isang SPA para sa ganitong klase ng transaksyon kung ito ay hindi wasto. Bukod pa rito, inilabas ni Ethan ang ilang kopya ng bank statements, ang mga kopya na ibinigay ni Althea. Ang perang nakuha sa pagbebenta ng lupa, Mr. Reyes, ay hindi po napunta sa inyong joint account. Hindi po ito napunta sa negosyo ninyo. Direkta po itong inilipat sa isang account na nakapangalan kay Miss Mila Valenciano para sa professional fees daw po. Tumingin si Ramon kay Althea. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Sinasabi ko na nga ba, siraulo ka, Althea. Gumagawa ka ng istorya. Ngunit bago pa man makasagot si Althea, inilabas ni Ethan ang isa pang piraso ng ebidensya. Isang maliit na digital recorder. At ito po, sabi ni Ethan. Isang recording mula sa cellphone ni Yaya Luming. Pinayagan po niya kami na gamitin ito para sa kaso. Hindi po ito para sa korte, pero para sa katotohanan. Narinig po niya ang inyong pag-uusap ni Miss Valenciano tungkol sa project ninyo. Pinindot ni Ethan ang play button. Narinig ang boses ni Ramon. Nagmamayabang. Ang mga pera ko, Althea ang kumikita niyan. Akala niya, matalino siya. Pero ako, ang mastermind. Ang lupang yan, kasama na ang allowance ng nanay niya,
Pang-fun sa atin yan, para sa bagong imperyo natin sa Tagaytay. At ang boses ni Mila, umaayon, puno ng tawanan. Ang galing mo talaga, Ramon. Panalo tayo dito. Bye-bye, Althea. Nag-echo ang mga boses sa katahimikan ng hapagkainan. Nakatingin si Nanay Elena, ang kanyang muka ay namutla. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Nakita ni Althea ang sakit sa mga mata ng kanyang ina. Ang sakit ng isang inang nakarinig ng katotohanan tungkol sa isang taong itinuring niyang sariling anak. Hindi na nagalit si Nanay Elena. Mas masakit pa sa galit ang nakita ni Althea sa mukha niya. Disappointment. Isang malalim na pagkadismaya. Ramon, sabi ni Nanay Elena. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Halos hindi marinig. Hindi totoo yan, di ba? Sabihin mong hindi totoo yan. Walang nasagot si Ramon. Ang kanyang depensa ay gumuho na. Ang kanyang pagiging maamo ay nawala na. Ang natira na lamang ay ang kanyang hubad na takot at pagkapahiya. Tumingin si Nanay Elena kay Althea. Sa mga mata ng kanyang anak, nakita niya ang lahat ng sakripisyo, lahat ng sakit, lahat ng hinanakit. Dahan-dahan, tumayo si Nanay Elena. Hindi siya lumapit kay Althea. Sa halip, lumapit siya kay Ramon. Hindi ko na maintindihan ang mga pinag-aralan mo, Ramon. Sabi niya, ang boses ay lumalakas. Hindi ko na maintindihan ang mga negosyo mo. Pero ang pagiging tao, ang pagrespeto sa kapwa, ang pagmamahal sa pamilya, iyan ang mga bagay na itinuro namin sa'yo. At ngayon, lahat ng yan, sinira mo. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Isang galit na mas matindi pa kaysa sa inaasahan ni Althea. Hindi na kita itinuturing na anak, sabi ni Nanay Elena. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Umalis ka sa pamamahay ko. Umalis si Ramon sa bahay ni Nanay Elena na parang kidlat. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kahihiyan. Hindi na niya kayang magkunwari. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang sumunod na araw ay tila isang paghinga ng maluwag para kay Althea. Ang katahimikan sa bahay ng kanyang ina ay isang balam. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ligtas siya. Niyakap siya ni Nanay Elena ng mahigpit. Walang salita. Sapat na ang yakap na yon. Umuwi na muna tayo sa Manila, Nay, sabi ni Althea. Kailangan kong tapusin ang kaso. Sasamahan kita, anak, sagot ni Nanay Elena. Hindi ka na mag-iisa sa laban na to. Kasama ang kanyang ina, bumalik si Althea sa Maynila. Ngunit ang kapayapaan na naramdaman niya sa Batangas ay hindi nagtagal. Ilang araw matapos ang komprontasyon, nagsimulang dumating ang mga kakaibang email sa kanyang personal account. Mga email mula sa mga hindi kilalang sender, naglalaman ng mga link sa mga news article, sa mga obscure websites. Ang mga headline, kilalang architect, may mental health issues, nagbabalak idemanda ang asawa dahil sa paranoid delusions. Business partner, binubuyero na iligal ang mga kilos ng asawa para lang makakuha ng mana. Nagkalat ang mga chismis sa industriya. Sa kanyang dating architectural firm, nakarinig siya ng mga bulungan mula sa mga dating kasamahan. Kawawa naman si Sir Ramon, niloloko ng asawa. May problema raw sa pag-iisip si Althea, kaya ganyan. Sinusubukan ni Ramon na sirain ang kanyang reputasyon, ang kanyang pagkatao, ang kanyang buong karera. He's trying to discredit you, Althea. Sabi ni Ethan nang kausapin niya ito sa burner phone. Kung makukumbinsin niya ang mga tao na mentally unstable ka, mas mahihirapan tayong patunayan na niloko ka niya. Lalo na kung makakasuhan ka niya ng annulment based on psychological incapacity. Samantala, lumabas sa social media si Mila Valenciano. Nag-post ito ng mga larawan kasama si Ramon. May caption na, "Stronger together against all odds." Nagbigay ito ng interview sa isang online magazine. Nagpapakitang siya ang biktima ng isang walang basehang akusasyon mula sa isang goddess of jealousy. Ang kanilang pagiging walang hiya ay walang katapusan.
Naramdaman ni Althea ang galit na kumukulo sa kanyang loob. Hindi siya makapaniwala sa tapang ng kanilang pagtataksil. Hindi ko alam kung paano ko sila haharapin, Ethan, sabi ni Althea. Napakalaki ng koneksyon ni Ramon. Kakayanin ba natin to? Althea, marami tayong koneksyon na mas totoo kaysa sa kanya, sagot ni Ethan. At mas marami tayong katotohanan. Anak, huwag mong pakinggan ang mga sinasabi nila, sabi ni Nanay Elena na nakaupo sa tabi ni Althea. Hinahaplos ang kanyang likod. Alam namin ang totoo. Iyan ang mahalaga. Isang araw, habang umiinom sila ng kape sa isang maliit na coffee shop, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Althea. Isang text message mula sa isang unregistered number. Althea, this is Carla. May kaibigan akong client mo noon na gustong kumausap sa'yo. Si Mrs. De La Cruz. Naalala mo siya? Ang ginawan mo ng design para sa rehabilitation center nila sa Laguna. Si Mrs. De La Cruz, ang matandang ginang na pinagkalooban niya ng isang architectural plan para sa isang women's shelter. Matagal na yon at ginawa niya yon ng walang bayad, bilang serbisyo sa komunidad. Naalala ni Althea kung gaano kasaya si Mrs. De La Cruz noon matapos mawala ang lahat dahil sa panloloko ng kanyang sariling asawa. Bigla, naramdaman ni Althea na may bumalik sa kanyang lakas. Hindi siya mag-iisa. Ang mga taong natulungan niya, ang mga taong nakakakilala sa kanya, sila ang kanyang tunay na sandata. Ginamit niya ang burner phone para tawagan si Ethan. Ethan, sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon. Handa na akong harapin sila. Ngunit bago pa man makapagplano sila, muling nag-vibrate ang telepono ni Althea. Isang text message galing kay Ethan. May subpina si Ramon, pero hindi para sa kaso ng lupa, para sa'yo. Nagtaka si Althea. Para sa kanya? Ano na naman ang ginawa ni Ramon? Annulment case. Ang dahilan? Psychological incapacity. Gagamitin niya ang mga kasinungalingan niya sa korte. Napatulala si Althea sa text message. Huling barahan ni Ramon. Hindi lang niya sinisira ang reputasyon niya. Pinagsisikapan niyang patunayan sa korte na siya ay baliw para tuluyan niyang mawalan ng lahat. Ang balita tungkol sa annulment case ay tila isang malamig na hampas sa mukha ni Althea. Psychological incapacity. Ang mga salitang iyon ay nag-iiwan ng mantsa sa kanyang pangalan, isang mantsa na mahirap burahin sa isang lipunang tulad ng Pilipinas. Ngunit sa halip na bumagsak, may isang bagay na nagbago sa loob niya. Ang takot ay napalitan ng isang matinding paghamon. Huwag natin siyang bigyan ng pagkakataon, Ethan, sabi ni Althea sa kanilang virtual meeting kinabukasan. Nanay Elena and Yaya Luming were in the room with her, listening intently. Hindi ako magtatago. Lalabanan ko siya. Sa harap ng lahat. Exactly, sagot ni Ethan. Ang mga mata ay kumikinang sa paghanga. We will use his own strategy against him. Kung gusto niyang maging public ang laban, then let's make it public. With the truth. Ang unang hakbang. Sinenyasan ni Ethan si Yaya Luming na lumapit sa screen. Ang matanda, kahit may edad na, ay matapang na nagbigay ng kanyang affidavit. Isinasalaysay ang lahat ng kanyang nasaksihan. Ang mga lihim na tawag ni Ramon, ang mga delivery ng mamahaling gamit para kay Mila, at ang kanyang mga pahayag tungkol sa pagbebenta ng lupa. Ang kanyang testimonya ay simple, ngunit may bigat. Dahil ito ay galing sa isang inosenteng saksi. Sumunod ang mga dating kasamahan ni Althea. Sa tulong ni Carla at ng ilang kliyente na nakakaalam ng tunay na galing at profesionalismo ni Althea, lumagda sila sa isang statement na nagpapatunay sa kanyang integridad at kakayahan. Hindi lang iyon, nagbigay din sila ng patotoo kung paano si Ramon, bilang asawa at business partner, ang nagpipigil sa mga creative decisions ni Althea at kumokontrol sa lahat ng aspeto ng kanyang career. Pero hindi pa yan sapat, Althea, sabi ni Ethan.
Kailangan nating magkaroon ng malakas na boses. Isang boses na lalabas sa mga korte at tsismisan. Inisip ni Althea ang sinabi ni Ethan. Isang boses. Kanino siya magsasalita? Naalala niya ang mensahe ni Mrs. De La Cruz, ang rehabilitation center para sa mga babaeng biktima ng domestic at financial abuse. Ang mga babaeng tulad niya na natakot at nawalan ng boses. Doon niya nakita ang kanyang sagot. Sinimulan ni Althea na isulat ang kanyang kwento. Hindi ito isang legal brief o isang depensa. Ito ay isang personal na salaysay, isang open letter sa lahat ng kababaihan. Hindi niya pinangalanan si Ramon o si Mila. Sinulat niya lang ang kanyang karanasan, ang dahan-dahang pagkawala ng kontrol sa kanyang buhay, ang pagtataksil na natuklasan, ang paggamit ng utang na loob at hiya bilang sandata, ang sakit ng pagkawala ng kanyang lupang pamana, at ang pinakahuli, ang pagtatangka na ipahayag siyang baliw para lamang siya ay patahimikin. It's about finding your voice, Althea, sabi niya sa kanyang isip habang isinusulat ang bawat salita. It's about showing them that you are not alone. Pinost niya ang open letter sa isang kilalang online forum para sa mga kababaihan at sa isang blog site na sinusuportahan ng Women's Legal Center. Ang tugon ay agad-agad at napakalaki. Mga komento, mga mensahe ng suporta, mga kwento ng ibang kababaihan na nakaranas ng kaparehong sitwasyon. Ang kanyang kwento ay naging kwento ng marami. Ang kanyang boses ay naging libo-libong boses. Nag-viral ang kanyang open letter. Althea, napakaraming tao ang sumusuporta sa'yo, sabi ni Ethan. Halos hindi makapaniwala. May mga abogado pa nga na nag-o-offer ng pro bono services para sa'yo. Ito na ang pagbangon, ang paghihimagsik ng isang babaeng matagal na nanahimik. Isang araw, habang abala si Althea sa pagsagot sa mga mensahe, may kumatok sa pintuan. Si Yaya Luming ang nagbukas. Sa labas, nakatayo ang pinsan ni Althea, kasama ang ilang mga kapitbahay mula sa Batangas. May dala silang mga basket ng sariwang gulay, prutas, at isang mainit na kaldero ng laing. Ang paboritong ulam ni Althea, ipinadala po ni Nanay Elena. Sabi ng pinsan niya. Ang sabi po niya, ang pamilya mo, laging nandito para sa'yo. Huwag ka raw pong magpapagutom. Niyakap ni Althea ang kanyang pinsan. Ang mga luha ay bumagsak sa kanyang pisngi. Ito ang kanyang village. Ang mga taong nagmamahal sa kanya. Althea, biglang sabi ni Ethan sa telepono. Ang boses ay seryoso. May tumawag sa akin. Isang abogado, si Attorney Ramirez. Kilala mo ba? Siya yung founding partner ng Women's Legal Center. Gusto kanyang makausap. Gusto raw niyang tulungan ka. Attorney Ramirez, isang alamat sa legal community, lalo na sa mga kaso ng karapatang pangkababaihan. Bakit siya interesado sa kanyang kaso? Bago pa man siya makapag-isip ng malalim, biglang nag-ring ang burner phone ni Althea. Isang unregistered number. Hello? Please, tulungan mo ako. Sabi ng isang boses sa kabilang linya, nanginginig at puno ng takot. Pamilyar ang boses. Mila Valenciano. Kailangan nating mag-usap. Hindi mo alam kung anong klaseng tao si Ramon. Ang boses ni Mila Valenciano sa kabilang linya ay hindi na mapagmataas at nagmamayabang. Puno ito ng takot at desperation. Kailangan nating magkita, Althea. Ngayon din. May sasabihin ako sa'yo na magbabago sa lahat. Nag-aalangan man, sinunod ni Althea ang instruction ni Mila. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop, malayo sa mga mata ng publiko. Kasama niya si Ethan, na maingat na nakikinig mula sa isang kalapit na mesa. Hindi ko alam kung paano sisimulan, sabi ni Mila. Ang mga mata ay namumula sa kakaiyak. Si Ramon, isang demonyo siya. Akala ko, mahal niya ako. Akala ko, tinutulungan niya ako. Isinalaysay ni Mila ang kanyang kwento, kung paano siya niligawan ni Ramon
pinangakuan ng mga pangarap at sinuportahan ng kanyang Valenciano Designs gamit ang pera mula sa mga proyekto ni Althea. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago si Ramon. Naging kontrolado ito. Nagsimula itong maging marahas sa salita. At ang investment na pinagkakapitalan nila gamit ang lupa ni Althea ay hindi isang lehitimong negosyo. Ito ay isang illegal gambling operation na sinusuportahan ng isang korap na politiko na may malaking utang na loob kay Ramon. Nabaon kami sa utang, Althea. Humikbi si Mila. Ang malaking pera na nakita mo sa account ko, halos lahat yon napunta sa mga pusta at pambayad sa mga koneksyon ni Ramon. At ngayon, gusto niyang ako ang magbayad. Gusto niya akong gawing scapegoat para sa lahat ng illegal transactions niya. Ibinigay ni Mila kay Althea ang isang flash drive. Ito ang lahat ng records, ang mga transaction, ang mga pangalan ng mga tao, ang mga email, lahat. Ginawa ko yan dahil natatakot ako. Natatakot akong ako ang makulong. Natatakot ako sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi naramdaman ni Althea ang galit. Naramdaman niya ang awa. Awa sa isang batang babae na nabulag ng ambisyon at nahulog sa bitag ng isang manipulador. Sa tulong ni Attorney Ramirez, ang kaso ni Althea ay naging mas malakas pa. Ang testimonya ni Mila, kasama ang mga ebidensya mula sa flash drive, ay nagbukas ng isang malaking investigasyon laban kay Ramon. Hindi na lang ito tungkol sa annulment o sa lupang pamana. Ito ay tungkol sa malawakang pandaraya, money laundering at illegal gambling. Dumating ang araw ng paglilitis para sa annulment case. Ang korte ay puno ng mga taga-media, mga taga-suporta ni Althea at mga tao mula sa Women's Legal Center. Pumasok si Ramon, mayabang pa rin ang tindig. Sa tabi niya, ang kanyang mga abogado. Ngunit ang kanilang kumpiyansa ay unti-unting nabura habang ipinipresenta ni Ethan at Attorney Ramirez ang kanilang kaso. Nagpresenta sila ng mga bank statements, ang pekeng deed of sale, ang testimonya ni Yaya Luming, at sa huli, ipinatawag si Mila Valenciano. Sa kanyang testimonya, isinalaysay ni Mila ang lahat, kung paano siya inakit ni Ramon, pinangakuan ng tagumpay, at pinilit na makisali sa kanyang mga ilegal na transaksyon. Ipinakita niya ang mga mensahe mula kay Ramon na nag-uutos sa kanya na mag-transfer ng pera mula sa Valenciano Designs patungo sa mga gambling lords. Ang huling ebidensya, isang recording, hindi mula kay Yaya Luming, kundi mula sa sariling cellphone ni Mila. Isang recording kung saan tinatakot ni Ramon si Mila. Sinasabing ito ang magbabayad sa lahat ng kanyang kasalanan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Ramon sa buong courtroom. Hindi ka na makakawala, Mila. Ikaw ang liable sa lahat ng yan. Wala kang ebidensya laban sa akin. Kung magsalita ka, ikaw ang makukulong. Hindi nakapagsalita si Ramon. Ang kanyang mga abogado ay walang nagawa. Ang kanyang pagiging matikas ay gumuho na. Si Althea, na nakaupo sa tabi ni Ethan, ay naramdaman ang paghupa ng lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Ang katarungan ay dahan-dahang lumalabas. Ang desisyon ng korte ay malinaw. Ibinalibag ang annulment case ni Ramon. Kinatigan ang karapatan ni Althea sa lupang pamana at inatasan ang agarang investigasyon sa mga kasong pandaraya laban kay Ramon. Si Ramon Reyes, ang dating tinitingalang negosyante, ay dinala ng mga pulis. Ang kanyang bagong imperyo sa Tagaytay ay gumuho bago pa man ito makatayo. Pagkatapos ng paglilitis, walang celebration. Niyakap lang ni Althea si Nanay Elena ng mahigpit. Yumakap din siya kay Yaya Luming na umiiyak sa tuwa. At kay Ethan, isang mahigpit na pagkamay at isang tingin na nagsasabi ng lahat. Sa loob ng simbahan, nag-isa si Althea. Tinitigan niya ang altar at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Wala na ang galit, wala na ang sakit. Ang natira na lang
ay ang kalayaan. Ilang linggo matapos ang lahat ng kaguluhan, abala si Althea sa isang bagong architectural studio. Maliit lang ito, ngunit maliwanag at puno ng pag-asa. Pinangalanan niya itong sinag, isang salitang Tagalog para sa sinag ng araw o liwanag. Biglang bumukas ang pintuan. Si Ethan, hindi nakasuot ng suit, kundi ng isang simpleng polo shirt. May dala itong 2 tasa ng kape at isang maliit na choco muffin. "I'm here as a friend," sabi niya. Ang kanyang ngiti ay payapa. Pwede bang mangamusta? Hindi na abogado-kliyente. Ngayon, 2 taong nakatayo sa dulo ng isang mahabang laban, handa para sa isang bagong simula. 1 taon matapos ang huling paglilitis, ang buhay sa Makati ay nagpatuloy, ngunit para kay Althea Reyes, ang lahat ay nagbago. Si Ramon Reyes, na dating tinitingalang negosyante, ay ngayoy nasa likod ng rehas, binabayaran ang kanyang mga kasalanan mula sa pandaraya, money laundering, at ang pagtatangka na sirain ang buhay ng kanyang asawa. Si Mila Valenciano ay nakakuha ng mas magaan na sentensya, ngunit ang kahihiyan at pagkasira ng pangalan ay mas mabigat pa sa anumang kulungan. Si Althea naman, hindi na hinayaan ang nakaraan na kumain sa kanyang kasalukuyan. Ang kanyang maliit na studio, ang sinag, na nangangahulugang sinag ng araw o liwanag, ay lumago. Hindi ito gumagawa ng mga grandiosong proyekto para sa mga mayayaman, kundi nakatuon sa paglikha ng mga healing spaces, mga tahanan at sentro na nagbibigay kapayapaan at pag-asa sa mga kababaihan na nakaranas ng karahasan, lalo na ang financial abuse. Bawat disenyo niya ay may kaluluwa, bawat espasyo ay may kwento ng pagbangon. Isang hapon, nakatayo si Althea sa balkonahe ng isang bagong gawang bahay sa Batangas, hindi kalayuan sa kanyang lupang pamana. Ito ang kanyang pinakabagong obra, isang simpleng bahay ngunit puno ng liwanag at hangin. Ang bahay na ito ay para sa kanya at kay Nanay Elena, isang testamento sa kanilang muling pagkabuo. Mula rito, tanaw niya ang malawak na taniman ng kape. Ang hangin ay sariwa at malaya. Lumapit sa kanya si Nanay Elena, may dalang baso ng palamig. Ang mukha nito ay payapa. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. "Ang ganda, anak. Para bang humihinga ang bahay na to." "Kasing ganda ng kapayapaang nahanap ko, Nay," sagot ni Althea. Hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Ang mga wrinkles sa kamay ng matanda ay hindi na nagdudulot ng kirot, kundi ng pagmamahal at paggalang. Biglang may kumatok. Si Ethan. Hindi na siya formal na abogado. Isa na siyang kaibigan, isang katuwang, isang taong naging saksi sa kanyang paglalakbay. May dala itong isang maliit na puno ng kape na katanim sa isang ceramic pot. "Gift for the new home," sabi niya. Iniaabot kay Althea ang halaman. "Para sa bagong simula." Ngumiti si Althea. "Salamat, Ethan. Hindi ko to magagawa kung wala ka." "You did it, Althea," sagot ni Ethan. Ang mga mata ay puno ng paghanga. "Ako lang ang nagbigay ng tools. Ikaw ang gumamit. Ikaw ang lumaban." Hindi sila nag-uusap tungkol sa isang bagong relasyon. Ang pagmamahalan sa pagitan nila ay hindi minadali, hindi pilit. Ito ay isang pagmamahalan na binuo sa paggalang, pag-unawa, at paghanga sa bawat isa. Ang presensya ni Ethan ay isang balam, isang paalala na may mga taong kayang magbigay ng tunay na suporta nang walang kapalit. Tumingin si Althea sa malawak na tanawin. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagpipinta ng mga kulay o orange at purple sa kalangitan. Nahanap niya ang kapayapaan, nahanap niya ang hustisya, ang lupang pamana ay nabawi. Ngunit ang pinakamahalaga, nabawi niya ang kanyang sarili, ang kanyang boses, ang kanyang dangal. Ang tunay na pag-ibig na intindihan niya ay hindi ang pagtitiis sa sakit para sa kapakanan ng iba. Ito ay ang pagmamahal sa sarili ng sapat para lumaban para sa kung ano ang tama. Ito ay ang pagpapatawad sa mga nagkasala,
hindi para sa kanila, kundi para sa iyong sariling kalayaan. At ang paghahanap ng pag-asa, hindi sa mga pangarap na itinayo ng iba, kundi sa liwanag na nanggagaling sa iyong sariling kaluluwa. Ang kwento ni Althea ay isang paalala na sa bawat pader na sinubok na gumapos sa atin, meron tayong lakas na buwagin ito at magtayo ng sarili nating bahay, isang bahay na puno ng liwanag